Bless tayo mga kapatid. Amen. Sa susunod na bahagi ay tinatawag ko na po ang ating salita. Mataas na papuri at pagsamba sa ating Diyos. Isang pasasalamat at pagkakataon ang pinagkaroon niya sa bawat isa ay nasumpungan natin ang ating mga sarili na patuloy na naglilingkod at nagpupuri, mga kapatid. Malakas mga kapatid. Musta po ang maulang mga nakaraang araw sa inyo mga kapatid? Mas mahirap yung maulan kasi maraming sakit na sa tao, hindi na arawan, hindi na pinapawisan, kaya tumataas yung mga kung ano-ano, mga blood pressure, ganyan, blood sugar. Kaya sa amin, nakakandamata yung mga tao doon dahil diabetes, high blood. Oo, totoo po yun. Kailan lang napaka bata pa na mga tao. So, 45 years old, mga ganun. Dahil sa kasi delikado ito, yung malamig ang panahon, yung talagang natitrigger yung ratio ng high blood, mga kapatid. Kaya maganda na habang umulan, mag-jogging kayo para at least pawisan. Kaya lang, baka sipunin naman kayo, umuwi, ganun din. Patay din mga kapatid. Kaya sa bahay na lang, muli ng Panginoon sa pagkakataon. Alam nyo, ako man din ay sabi ko sa aking paglingkod, mapasalamatan ko lang ang Diyos sa mga ganitong pagkakataon na malakas ang aking katawan. Kahit na wala akong pera, okay na po yan mga kapatid, sapagkat mas may magagawa ang malakas ang katawan kaysa yung mga may karamdaman na, may mga problema na sa kalusugan. Sino bang nagbimintinan sa inyo? Wala. Buti naman. Walang pambili. Ito, sa akin lang ito nung nasa drugstore pa ako, 8 years na nasa drugstore po ako. Mostly na nagme-maintain kasi may mga edad mga matatanda, mga senior citizen. Yan, kung hindi po ako nagkakamali, mga 6 hanggang 7 yung kanilang araw-araw na ininom, including mga vitamins po yan. Siguro nakita ko, nawitnisan ko yung kanilang pag-maintenance. Everyday po yun. Pagkatapos ng gano'n na karami ng gamot, alam nyo, may hindi lang 1, 2, 10 na mga customer ko. Personally, customer ko minsan kasi yung mga tanda kasi mapili din Ayaw nila yung ibang yung pharmacy assistant na magsiserve sa kanila. Minsan hinahanap ka dahil nga yung attention at saka yung servisyo na naibigay mo sa kanila, parang kampante na sila mga kapatid. So ganun po, after 1 years, bumibili pa ng gamot. After 2 years, hindi na bumibili. Yung alalay na o sino man sa kasama sa bahay. Tatawin mo, bakit hindi na bumibili si sir? Wala na, mahina na. Tapos after kalahating taon, kumusta na si sir? Nagda-dialysis na. After 3 years to 3.5 years, patay na. Nakakalungkot naman. Ganon, always ganon yung kwento nila mga kapatid. Kaya, hindi ko alam, kaya na mag-isip, there's something wrong with the medicine o ano pa man din. Tanungin nyo kay Sister Dipty. Mas magaling siya siguro kaysa sa akin kasi nag-aaral siya ng pharmacist. Why? Kaya, Philippians chapter 4 verse 1 hanggang 13. Magpabasa lang po tayo mga kapatid. Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabigan, aking katuwaan at putong,
Magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal. Minamahal ko. Ipinabalik ko kay Iodas, tama ang pagbasa, at pinamahit ko kay Sintiki na nakakaisa ng pag-iisip sa Panginoon. O pinamanhid ko rin naman sa inyo tapat na kasama sa pagtulong na iyong pinulungan ang mga babae ito. Mga dalaga kayo ito, basta hindi ko parang Sister Ed, ano? Dinidikit na ang buhay sa paglingkod. Sapagkat sila ay nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin namin ni Clemente at ang ibang aking mga kamanggagawa na kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Akalain mo si Pablo, nakita niya yung mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Nakita kanya sino bang tao ang nabubuhay na sabihin nyo sa akin kung napanagipin na nakita nyo na nakasulat din yung pangalan ko sa Biblia, nakasulat. Pero hindi aklat ng buhay, hindi ko alam. Kaya mabalat yung mga nakasulat sa Biblia, yung kanilang mga pangalan. May pag-asa, mga kapatid. Basta pinigta yan, sigurado siya, mga kapatid. Kaya nakakaingit minsan. Yan, nakasulat sa aklat ng buhay. Yan. Verse 4. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang iyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Yung sa English, moderation. Kahinhinan. Ibig sabihin, siguro, mapaglingkod. Hindi siya tumututol sa iglesia. Ganon. Hindi sumusuway. Maamo siya sa mga kung ano man yung kung sa iglesia, parang gano'n. Moderation, ginamit kasi dito kahinhinan. Sa lahat ng mga tao, ang Panginoon ay malapit na, mga kapatid. Verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Dito tayo, mga kapatid. Na sa buong panahon ba ng inyong buhay ay nabalisa kayo sa inyong pamumuhay, mga kapatid? Kawawa naman ang pinaglilingkuran ninyong Diyos kung hindi kayo pinagpala. Balisa pa rin kayo hanggang ngayon, mga kapatid. Hindi, sinasabi ko lang yung totoo. Sapagkat maging si Pablo, mga kapatid, ay sinasabi niya ito. Hebrews chapter 13 verse 5. Magilan kayo sa pag-ibig sa lupi. Minsan nadaanan natin yan. Ito, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Verse 6. Ano ba't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ay aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Ibalik mo doon sa verse 5. Video. Hindi. Hebrew pa rin. Verse 5. Ayan, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Dito ang nagkaroon ng problema. Isang tabi na natin. Hayaan na natin yung tagalabas. Hayaan na natin yung nasa paligid natin. Tayo na lang na mananampalataya sapagkat dumating yung aral sa atin na tayo ay nakatakdang ililigtas sa isang dako, mga kapatid. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Paano ba magkasya? Yung magkano ang sa isang pamilya lang kayo sa 5. Sabihin na natin yung pinakamababang low
yung income earner sa dito sa Pilipinas, magkano bang minimum? 450? O kung tatlo kayo o apat, paano nyo pagkakasyahin yon, mga kapatid? Pero sa panahon nila Pablo, wala pa namang kuryente noon, wala pang wifi noon, wala pang tubig. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, 1 Timothy 6:8, sinasabi niya ito kung kayo may pagkain at pananamit ay masiyahan na kayo doon. Kasi si Pablo, hindi naman siya nag-steady sa isang bahay. Bagamat si Pablo, mga kapatid, nung panahon niya ay naranasan niya na maging masagana, mayaman. Pero nung naging mananampalataya po siya, hindi siya nag-steady sa isang bahay. Marami siyang napuntahan. Kaya okay na lang sa kanya kung may pagkain siya pananamit. Kung gano'n ang buhay, kung tayo man ay naglilingkod, sila pastor na naranasan nila, parang masaya yung gano'n. Na kung hindi ka man magkakapamilya, okay na rin. Kasi si Pablo, hindi naman siya nag-asawa na. Kaya ito, sabi niya kay kapatid niya, kasama niya si Timoteo, na magkaroon ng pananamit at pagkain. Okay na yon. Kasi nga, dedicated sila sa, mayroon silang misyon na dapat gampanan ang ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, sa pamamagitan ni Pablo. Kaya yan, ibalik mo doon, 13 verse 5. Yan nga, sabi ko nga, kung paano magkakasya, paano ba nyo compute? Sabi na, tatlo kayo, yung misis, nag-aalaga lang sa anak ninyo, 450. Kaya ako, tuwag-tuwa ako pag sa panahon ng tagulan. Sa totoo lang, maraming libre sa panahon ng tagulan. Tumutubo lahat ng mga damo dyan, mga saluyot na yan, o ano-ano. Natutuwa po ako. Bakit? Kasi libre po, hindi nyo na bibilhin. Punta kayo ng Manila. Yung malunggay, bili kayo. Ang mahal, 20 pesos, pagka 10 piraso lang. Hindi mo na kailangan na arurutan. Ganun mo na lang. Mabuhulog ka sa talangganan. Totoo. Totoo yung sinasabi ko. Ganun mo na lang. Hindi mo na kailangan ganunin. Hulog lahat yun. Ang ganda ng pagkahulog. Tapos, manduyaw lang, mga kapatid. Ang mahal lang. Kaya, palagpakan ninyong sarili nyo, nasa probinsya tayo, mga kapatid. Maraming libre, mga kapatid. Tayo lang ang tamad na, actually tamad na mga tao noon. Nakita ko nung kabataan namin. Kami kasi manananom kami ng mga gulay. Alam niyo ba yun? Nagtatanim. Hindi ko alam kung kay Brother Christopher, ganun din yung naging buhay nila. Akalain mo wala kaming pera noon. Si tatay walang trabaho, si nanay walang trabaho. Ang mayroon lang kami bigas. May stock kaming mga bagoong asin. Bitchin noon, baka pahirapan pa, hindi mo mag-aanong nabibitchinan, kalkalati na lang. Pero, masagana ang buhay noon. Bakit? Yung maraming prutas, maraming pagkain, punta ka lang sa bukid, maraming damo mo, lahat marami. Yun lang, nag-iba ang panahon natin, mga kapatid. May pagbabago sa panahon. Hindi kagaya ngayon, wala nang dako mo sa kwan. Bisukol na lang, pero pahirapan na ngayon yung bisukol. Totoo po yun. Kaya may pagbabago yung panahon. Alam nyo, mga kapatid, yung sabi ko nga, yung 450 na tatlo kayo, sabihin natin may bahay kayo, kuryente, tubig. Sabihin na natin wala kayong wifi pero magdidata pa rin kayo Ganun din. Sa isang buwan, kung dalawa kayong nagamit ng data, 1 week, 100 yata Kung dalawa kayong mag-asawa, magkano yun? 800 din yun. Di ba? Isang linggo, 100. So, 800 din. Yung mga kailangan pa ng mga kung ano-ano. Nakakalungkot sabihin, kulang. Hindi magkakasya, mga kapatid. Hindi magkakasya. Kulang na kulang. So, ang sabi nila, dapat pala na kayo na mag-asawa ngayon, mayroon kayong parehas na trabaho daw.
Pero hirap sa Pilipinas, mga kapatid. Alam nyo, nung mayroong isang dako, nung unang punta ko doon, natuwa po ako. Kasi maluwang yung lupa. At yung tahimik na lugar, kasi ako, mahilig ako sa ganun na lugar, medyo tahimik, walang video okay. Sa totoo lang, talagang dito sa atin, maraming video okay. Ay, talagang kaliwat kanan yung video okay. Matutulog ko na lang. Alam nyo, ang pinakamasakit sa video okay, na hindi ka pwedeng magreklamo, yung boses ng tao. Masakit sa tainga, hindi mo pwedeng reklamo yung boses. Kasi nga, karapatan niya yun. Pero masakit talaga sa tainga. Wala kang magagawa. Titiisin mo na lang yun. Kaya kung nakita ko yung lugar na yun, mga kapatid, naalala ko nung mga kabataan namin, sabi ko nga, umaani kami ng 50 na, yung sitaw, 50 na tali. Alalaki. Alam nyo kung magkano? 5 pesos lang. Oh, ganito, kung kikiluin mo yon, sa tingin ko, 1.5 hanggang 2 kilo. 5 pesos lang noon. Kung aani kami ng 50, mayroon kaming 250. Every 3 days po yon. Okay din. At isang kalahating buwan siguro, pababa naman, hanggang sa 50, 40, 13, 20, pababa yun, hanggang sa 2 buwan. O isang kalahating buwan, mga kapatid. Kaya, nakita ko yung lugar na yon. Wala pa yung aral, hindi pa gaanong pan. Dahil nga noon, ang aral noon, mag-imbak ka ng pagkain. Ay, mga mailar, uso pa yung mailar noon. Ay, talagang, hindi ko alam kumusta yung imbak niyo, Pastor. Okay pa ba? Wala na. Wala na. Ubus na. Sapagkat, siya rin ang nagsasabi, sa anumang paraan na hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan na hindi kita pagbabayaan. Alam nyo, yung wants ng tao, yung gusto lang ng tao, doon lang tayo nakakatalo. Doon lang tayo nakakaproblema sa buhay. Ako naman, isang bata na hindi ako nangarap na magkaroon ako ng mga bagay na kung ano man mayroon sa akin ngayon. Ang gusto ko lang, masayang buhay, masayang pamilya, sama-sama, at naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Yun lang ang gusto ko. Hindi, pati man sa college, hindi nga ako nangarap din. Siguro, sabi ko sa sarili ko, high school lang, pwede na rin. Okay na rin siguro yun, magtatrabaho na ako. Pero, pinilit ako na mag-college sa kalan. Pinilit pa ako na sabi, libre daw. Eh, sila naman nanay, sila tatay, sinaintindihan ko, naunawaan ko ang buhay mahirap. Sige, subukan ko, libre naman. Kaya yun, kahit pa paano yung college ko na libre. Mga kapatid. Kaya, hindi ko alam kung maniniwala kayo sa hindi. Ganun din kami ni Sister Eden, yung paglingkod namin. Nung nag-asawa na kami, 0. Wala kaming ipon kahit na piso. Wala, as in, wala, mga kapatid. Wala kaming ginawa, kundi naglingkod lang. Wala kaming ginawa kundi kung anong sasabihin ng namiminuno sa amin, yung pastor. Magpunta tayo doon, maglingkod tayo doon, magpunta tayo doon. Sama-sama kami, kasama niya yung mga anak ko. Kasama niya na maliliit pa yan. Kaya parte pa nga pinuntahan nila sa Biskaya, ang layong lugar. Sumunod lang, sunod ng sunod, mga kapatid. Sunod na lang sila ng sunod. Kaya, dahil dito mga kapatid, nakita ko ang salita ng Diyos na totoo, mga kapatid. Kaya, dito sa komunidad na ating ginagalawan, mahirap makasurvive sa ating panahon ngayon. Kung kakaunti ang income mo, mahirap. Mahirap. Kasi ultimo, sinong may tanim sa inyo ng kamote? Wala po. Yung kamote na dati noon, ay, kahit na isa ako mo, hingi pa yun hindi pa yun tinanim mo papahingi ka ng isang sakong kamote na talbos. Sa lahat ng bahay noon, may tanim na kamote. Sa totoo lang, masisipag sila noon. Hindi. Ngayon, bihira mga kapatid.
yung nagtatanim ng kamote, masipag na tao, pansinin nyo, punta kayo sa baybay, masipag yun. Wala na mga kapatid. Kaya dito sa ating komunidad, kung nag-i-income ka ng, kung tatlo kayo ng 500, kulang po yon. Ang kailangan nyo 1,000. O para may wifi kayo, may kuryente kayo, may tubig kayo. Eh kung 5 kayo, 2,000 dapat sa isang araw. May merinda na yon sa hapon. Computin mo yung 2,000 kung 5 kayo sa isang buwan. 30,000 po yun. Tama ba ako? Tingnan nyo kung mali ako o tama. 30,000 po yun. O, sa isang buwan. Medyo ang pagkain nyo doon, okay din. Minsan-minsan may karne din. Minsan-minsan may isda din. Minsan-minsan may hipon din. Ganon, mga kwento. Kung dagdagan mo pa yun ng loho ng konti, na kumain ka pa sa mga restaurant, mga 40 to 50,000. Eman. Pagkain lang yun ha. Saka kuryente, tubig, at saka kuhan mga kapatid. So, ibig sabihin, mahirap makasurvive ang tao sa ating ginagalawang mundo o sa komunidad na ito. Marami kayong kabalisahan sa buhay na darating. Marami mga kapatid. Ewan ko lang, kumusta? Baka utang doon, utang dito, utang doon, dahil nga sa pangangailangan. Mahirap. Pero, yung lugar na yun mga kapatid, alam nyo, napakaganda. Maraming libre. Libre ang kuryente, libre ang tubig. Pati mga saging, libre. Oh, kasi sobra-sobra. Yung kamoting kahoy, pinahingan ka ako hanggang ngayon sirana. Nahiya naman akong hindi tanggapin. Pinahingi, pastor. Siyempre, kahit na nilakad ko hanggang doon sa amin ay ang bigat. Nahiya naman akong hindi tanggapin. Hindi, tama na yung 3 kilo. Sabi ko, hindi, kunin ko na. Nasa mga 7 kilo. Ay, pinahirapan talaga ako ng buwan, layo-layo. Sabi ko, 3 lang. Sinubrahan pa mga kapatid. Mayroon kang 500 pesos na doon. Makakaipon ka. Bibili ka na lang ng asin. Ngayon, yung mga kwan doon, ay napakasagana. Yayaman si Joshua yun eh. Tatama yun, yayaman siya eh. Libre tubig, kuryente, yung wifi line, yung sa paligid niya, maraming talbos o maraming, ay sabi ko, hindi lang ang tao lang, hindi niya alam kung paano pagkasyahin yung kanyang tinatangkilik at kung paano niya verse 6 ay ano pa ating nasasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Yan ang tandaan nyo palagi mga kapatid. Yung bagay na hindi natin pwedeng kunin, huwag nyo kunin. Sapagkat may Diyos tayo na alam ang ating pangangailangan mga kapatid. Alam niya, dumating ba sa punto na wala na kayong pera? Magpuri kayo, magpasalamat kayo sa Diyos. Sister Eden, minsan nakwento niya, pumasok siya sa office nila. Ilang anak natin? 1 pa? 2. Wala siyang pasahe pa uwi. Sa ganda pa naman niya, sa ganda ng damit niya, humihiram siya doon sa vendor ng pamasahe niya pa uwi. Ay, hindi ka anong naniwala yung vendor. Kasi wala siyang pamasahe pa uwi, kay tricycle hanggang sa lubog. Dumating sa puntong yun, mga kapatid, yung naging kwan namin. Pero hindi yung hadlang para yung salita ng Diyos, yung paglilingkod mo sa Diyos ay kagaya ng mga ito, mga nasubukan na totoo pa lang may Diyos. Totoo pa lang may pagtulong ang Diyos mga kapatid. Kaya sikapin ninyo mga kapatid na makating sa lugar na yun. Kung gusto nyo makatipid. Yun na lang. Kung ayaw nyo, hayaan nyo muna yung maliligtas kayo, ano pa mang bagay na mangyayari. Kung gusto nyo makatipid, medyo hirap kayo sa lugar natin, punta kayo doon. Punta kayo doon. Lahat ng matatangkilik, makakasya. Kasi malayo ang bayan.
Pati yung mga anak niyo, mga bata ay hindi magpapabili ng tinapay kasi walang store. Bigyan mo ng pera ay walang mabibili. Ang layo ng bilihan ng walang store. Kaya pati yung bata hindi pabili ng tinapay. Sabi bigyan mo ng pera ay walang store dito. Kaya pakainin mo ng kamuting kahoy sa akin. Alam nyo ang benepisyo ng mga sinasabi ko. Si tatay, 71 years old na po siya. Wala siyang maintenance kahit na ano, pang diabetes, pang high blood, pang cholesterol. 71 na yan. At the age of 14 years old, umiinom na siya ng alak. Walang paltos. Gabi-gabi yan, 365 days. Sa kalang kuminto nung pandemya. Walang mabiling alak. Totoo yung sinasabi ko. Pero yung buhay niya, puro gulay. Gulay. Exercise, gulay, exercise. Hanggang sa ngayon, malakas pa rin, mga kapatid. Huwag kayong magpasalamat sa Diyos kung ang kinakain nyo puro karne. Patay kayo dyan. Magpasalamat kayo sa Diyos kung ang kinakain nyo puro gulay. Magpasalamat kayo sa Diyos. Bakit? Malayo kayo sa mga karamdaman. Sa totoo lang. Kaya problema mo din yung minsan talagang kaya Sister Ellie, nasanay na sa akin kasi mahirap kami. Nasanay na sa buhay na maggulay-gulay din. Dati ayaw din niya, puro karne sila. Kumakain sila sa kapagkainan, 3 klase ng karne, isda, mga ganyan. Kaya sabihin ninyo sa mga tao o sa sino man, purihin ang Diyos sapagkat mahirap ako. Sapagkat kung anong mayroon dyan, pasalamatan mo. Higit sa lahat yung maglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat huwag kayong mahigit sa mga may pera, may kayamanan. Limited yung kinakain ng mga yan, mga bibilan. Tama ba ako? 2 kutsara yata, hindi kutsara. Kung hindi kumakain ng kutsara, 2 kutsarang yung kanin, 3 hanggang gano'n. Gano'n lang. Karne, isa sa tao, isang putol lang, di ba? Sa isang araw, yung ratio, tama ba ako? Dapat isa lang. Sa isang araw, isa lang. Sa inyo, 1 kilo, baka kulang nyo pa eh. Ay, patay kayo doon, mga kapatid. Patay kayo doon. Maniwala kayo sa akin. Balik tayo doon. Tuloy natin yung sa Philippians. Saan ba tayo? Ayan, huwag kayong mabalisa sa anong kundi lahat ng bagay pawitan ng panalangin sa iyong pagsalamatan ninyo. Kahit na saluyot lang ang ulam nyo, magpasalamat kayo sa Diyos. Sasabihin ko sana tuyo, mahal pa rin ang tuyo. Kasi ang saluyot, libre po yun. Tuyo, subukan nyo, mahal. Magkano ang tuyo ngayon? 100 yata yung 1/4. Magandang klase na yun, ha? Mahal pa rin. Malunggay, o naman yung kangkong, ang dami, sa lubong. Kung gusto ko, punta kayo doon, marami din. Araw-araw na saluyot ang kainin nyo, ewan ko lang. Wala kayong diabetes, wala kayong hepla. Subukan nyo. Hindi ako nagbibiro. Mayroon ako, may isang tao na, alam nyo ba yung creatinine? Sino nakakalam ng creatinine? Yung mataas ang creatinine, ibig sabihin, going to dialysis po yun. Kasi mataas ang creatinine level ng tao. Ngayon, itong taong to, medyo may katandaan na ito, mga 50 plus. May nakapag-advise sa kanya ng herbalist. Yung mga herbalist. Ang advice sa kanya, ang kakainin lang niya, gulay lang. Puro green, gulay. Lahat ng gulay, hindi siya kumakain ng kanin. Hindi siya umiinom ng gamot. Pagkatapos ng 1 buwan, nagpa-check up siya ulit. Anong nangyari? Nagtataka yung doktor, bakit mababa na yung kanyang creatinine? Hindi na siya na-dialysis. Parang nawala yung mataas na creatinine level ng kanyang katawan. Tignan niyo mga kapatid. Kaya, educational po ito mga kapatid. Sa amin, sabi ko nga kanina, nagkakamdaman tayo mga tao sa amin. High blood,
Ay, naku po mga kapatid. Kalooban ng Diyos, hindi man natin alam ang buhay. Pero ang Biblia din ang nagsasabi na ingatan ang katawan, ang kaluluwa at ang ating espiritu, mga kapatid. Ayan o, 7. Hindi na lang. Basahin ko na lang. At ang kapayapaan ng Diyos, di masahin ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso. Importante ito, puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Verse 8. Hindi na yan. Alam na natin. Verse 9. Ang mga bagay na iyong natutuhan at tinanggap ay at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo, verse 10, Tatapos ako ito nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan sa inyong ang inyong binuhay, ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanan. Magkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. 11. Hindi na sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Ito, sabagat aking natutuhan ang masaya sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Ang taong mayaman, napakahirap niya mag-adjust na maging mahirap. Pakainin mo ng ayaw niya si Pablo dahil sa paglilingkod, dahil sa naintindihan niya ang salita ng Diyos. Hindi mahalaga yung katawan niya, mas mahalaga niya ang kanyang kaluluwa. Ganun din nawa tayo mga kapatid. Ang paglilingkod natin ay hindi sa anumang bagay o kakain ng ating katawan na ito, kundi nais ng Diyos na maligtas tayo, ang kaluluwang ito, upang hindi natin alam kung sino ang sabi ko sanang pupunta kayo sa langit, huwag naman. Kasi may nakahanda na isang lupa, isang dako na mas, kung gusto nyo mabuhay, mas okay, mga kapatid. Kung naunawaan at intindihan natin si Pablo, ganun siya magsalita, mga kapatid. Hindi niya pinahalagaan yung kanyang sarili, yung mga bagay na nasa nakikita niya. Ang tao, tayo minsan, mas mahalaga sa atin yung kung ano yung nakikita natin, maganda. Huwag po, mga kapatid. Tanungin niyo ako, bakit yung mga, sabi ko sa inyo, may term, ang biyaya ng Diyos sa amin, sa akin mga kapatid, ay pinapasalamatan ko sa Diyos. Hindi ko pinangarap yung buhay na mayroon ako ngayon. Ang gusto ko lang maglipod, mga kapatid. Yun ang sigurado. Maniwala kayo sa akin. Ang gusto ko lang maglipod, maging din Sister Eden. Si Pablo, ganun siya magsalita, ganun siya manindigan, ganun siya manampalataya. Verse 12, marunong akong magpakababa. Ito yung puhunan ng tao eh. Kahit sa anumang trabaho, maniwala kayo sa akin, sa mga nakikitrabaho, marunong ka lang kayo makisama, marunong lang kayo magpakumbaba sa boss ninyo o sa sino man. Baka susunod na mga taon, manager na kayo. Hindi, totoo po ito, sinasabi ko. Pag mahangin ka, ay ilalabas ka, mga kapatid. Sigurado yan. Huwag ka lang mahangin, mga kapatid. Kahit sa anong larangan, aayawan ka ng mga nasa paligid mo. Marunong akong magpakasagana. At sa bawat bagay at lahat ng mga bagay na tutunan ko, lihim, maging kabusugan, maging kagutuman, at maging kasaganaan na ating kasalatan. Si Pablo talagang kahit saan mo ilagay. Ganun tayo, ang naglilingkod sa Diyos, ang ano pangalan nito? Ang mga tao ng Diyos, pagpunta sa bahay-bahay nyo, huwag kayong maghanap ng ice cream o soft drinks. Yung tubig lang, okay na yun. Isang pagpapala na yun, mga kapatid. Pag soft drinks, baka may diabetes, kaya bawal, mga kapatid. Kaya tubig lang. Di ba, matipid ang Kristiyano. Lagyan mo ng soft drinks, ayaw niya. Tubig lang. Hindi, ayos na. Doon sa sinar, kape lang, okay na rin. Kasi malayo ang istom doon. Ay, sumakit yung tempo ng mga nakaraan. Ay, sa isang bahay kape. Hindi na ako magsasabi. Ang mahirap dyan, nagtitimpla na sila, Pastor. Mahirap namang nagyat. Pagdating mo sa isang bahay, tinimplahan ka. Iinumin mo yan dahil nga marunong ka makisama. Kung ayaw ko, natimpla na, hindi naman pwedeng gano'n, mga kapatid. Gano'n ang ibig kong sabihin. Si Pablo,
Timplahan nyo yan kung anong ibigay nyo yan, kakainin lahat yan mga kapatid kahit nabusog na. Dahil nga, naintindihan na unawaan niya, yung paglilingkod, yun yung pakikisama, yung pag-ibig, at pagpapakababa sa lahat. Kapatid. Verse 13. Lahat ng mga bagay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin, ganoon dapat tayo, na anumang kabalisan natin sa buhay, ay may Diyos na kasama at magpapalakas sa atin. Hindi lang sa mga bagay na material, mga kapatid, kundi yung kagalakan na napakahalaga, kapayapaan napakahalaga, yung pag-ibig napakahalaga. Oh, gusto niyo bang ipagpalit? Pagpapalit ko yung sasakyan ko sa pag-ibig, sa kapayapaan, sa kasaganaan, o sa kasiyahan. Hindi mabibili yung mga bagay na yan, mga kapatid. Sa ibang lugar nga, ay talagang away-away sila. Napakahirap. Mayroon akong nakitang, huli na lang, mga kapatid. May isang bansa na nakon ko sa YouTube ba yun? Medyo nagpupan din ako eh. Nasa isang lugar, isang island na yun, ang mga tao doon, ang transportation ng lakad lang. Lakad lang. Tapos, may mga, mahilig sila sa mga party. Mahilig sila sa mga get together. Masaya sila, naglalakad lang sila. Alam nyo yung mga buhay nila, umabot ng 100 na higit. Ganun po tayo, ang tao, pag balisa, marami kayong iniisip, marami kayong problema, mapapaaga ang buhay ninyo. Pero kung masaya kayo, may kapayapaan kayo, naglilingkod kayo sa Diyos, sigurado mga kapatid, hahaba ang buhay ninyo sa magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. Diyos, ang mga sa Kanya. Yan ang tinuturo sa atin ng Biblia. Amen? This is the conclusion of the Bible. Na hindi tayo dapat maghangad ng anuman ng mga bagay patungkol sa sanlibutan na ito. Amen. Huwag natin hangarin ang lahat ng mga bagay patungkol sa sanlibutan na ito. Pag-hangarin mo kasi, habulin mo, sisikapin mo, gagawin mo, aabutin mo. Pag-hangad. Pero kung anong dumating na ibigay ng Diyos, yun na lamang. Yun ang pasalamatan natin sa Panginoon. At yun ang pagkasyahin natin. Amen. So, isa sa mga napag-aralan ko rin patungkol sa Biblia, yung ang mananampalataya ay mabuhay lamang ng simple. Hindi niya tayo tinuturuan na mabuhay ng marangya sa buhay na ito, mabuhay ka ng anong bagay na yung bang above standard. Above standard. Kasi pag nabuhay ka na ng above standard, luho na yun. Luho na. Araw-araw, inuman, luho na yun. Pwede ka naman siguro occasional. Occasional. Isang ano lang, pwede. Pero pagka palagi na, luho na. Gaya lang. Isa sa mga bagay na yan, yung internet natin, sa panahon ngayon, necessities. Pero kung i-assess natin, may bibilang ko yan na luho na. Kasi mabubuhay naman tayo na walang bagay na yan. Ano? At only internet, lahat na, pwede mong i-access, unlimited na. Luho na yun. Eh kung mag-data ka, 10 piso lang, kailangan mo lang i-search yung gagawin mo, limited. Yung kailangan mo lang i-search, pwede na. Amen? Don't get me wrong. Kasi sa internet na yan, marami rin trash. Ang daming trash. So, pwedeng pagmulan ng mga bagay na kaiingitan mo, pagmulan ng mga bagay na kakasala mo. Amen. So, kaya nga, ang Biblia
Nakakayag din na makontento tayo sa kung ano meron tayo. Ang Biblia nagsasabi na magkaroon tayo ng tayo mga pinili ng Diyos ay yung mga hindi mataas ang katungkulan sa sanglibutan. Amen. Dahil mataas ang katungkulan sa sanglibutan, kilala ka sa sanglibutan, meaning lahat ng bagay ay nagagawa mo at lahat ng bagay na nasa iyo ay above standards. Luho na siya, hindi na naharapan. Kaya siguro, dinadala tayo ng Diyos sa isang lugar na kung saan simple ang lahat ng bagay. Magkaroon ka ng 1,000 doon sa 5 membro ng pamilya, kaya yun sa 1 linggo. May tira pa ako sakali. Kaya iano mo yun sa 1 linggo, kaya. Okay. Sa pagkain lang. Ibang mga businesses. Libre naman tubig, libre kuryente. Kasi nga walang kuryente. Pero meron naman, may solar. Magkana siya 1,000 sa 1 linggo. Ibang na 1,000 nagkasya sa amin. Kasi 1 linggo walang pasok mga bata. At ano lang, hindi, walang baon, hindi kami umalis, hindi lang kumain. Kasya, walang problema. Doon tayo tinuturuan ng Biblia ngayon. Simpleng pamumuhay, ano man yung mga sobra sa inyo ngayon, dalhin nyo na, ipunin nyo na, o ibigin nyo na ng pwedeng i-imbak. Amen. Kasi yun ang kailangan natin sa mga susunod na panahon. Yun ang kailangan natin pagdating na talagang ang conclusion ng Biblia ay mangyayari. Yun na tayo. Doon na tayo. Amen. If you fail to prepare, then prepare to fail. Amen. Naganda na kami ng ilang box na mga nakarama ko. Bawas-bawas na rin. Yung mga box sa ng babae, mga napkin. Amen. Kung hindi ka nakapaghanda ng gano'ng bagay, sabi niya, meron naman yung tela daw, di ba? Hindi mo sa mga bata yung toon, tela na lang. Yun ang gagamitin kung sakali. So, maraming mga bagay na itinuturo sa atin ng Biblia na ang luho ng sanglibutan na ito, sabi niya, huwag kayong makiayon sa sanglibutan. Ang luho ng sanglibutan na ito ay nagdadala sa atin sa pag-ibig sa salapi. Para bang kailangan mo ng ganito, kailangan meron kang cellphone. Ano nangyayari? Sa magulang kawawa. Linggong-linggo nagtatrabaho para lang maibigay yung luho ng anak. Okay? So, ganito ang ginagawa sa atin ng Diyos. Dinadala tayo sa isang komunidad na ang mamumuno ay kinasiyahan ng Diyos at ang iniisip niya ay patungkol sa mga lingkod ng Diyos, sa mga people of God. Amen? Kasi dito ngayon, ang sanlibutan, kahit linggo, may pasok, dinadala kayo. Talagang inihikayat niya kayong magtrabaho. Dahil nga, ang tao gusto rin naman, dahil gusto nga niyang maabot yung luho niya o yung luho ng kanyang anak o yung gusto niya. Pero doon sa komunidad na binubuo sa atin ng Diyos, kung ang leader mo ay kinasihan ng Panginoon, linggo walang pasok. Lahat kayo sa simbahan, maglalagang ng oras at sasamba sa Diyos. Amen. So, walang ma-fail. Walang sino man ang magdadahilan na kailangan niyang gawin ng mga bagay nito araw ng linggo. Kundi bagkus magsisikap kang gumano sa pagsamba araw ng linggo. Yun ang harapan. At yun ang talaga namang tinatagubilin sa atin ng Biblia. Ang ikapitong araw ay sa Diyos. Amen. Ganon ang nakikita kong inihahanda sa atin ng Diyos sa isang lugar na. So,
simpleng pamumuhay. At sabi ko nga, talaga, ang luho kasi, pag luho na, hindi na siya yung necessities above standard na ng kailangan ng tao. It will lead you to temptation. Yun na yung nagiging tukso sa mga tao. Pero kung makontento tayo sa anumang bagay meron tayo, malayo ka nga sa kasalanan. Pero doon ka, isang linggo, walang kuryente, magbubok mo na lang. Tignan mo ang bundok, tignan mo ang damo, tignan mo ang naman. Malayo ka sa kasalanan. Amen. Huwag mo lang, huwag mo lang kahabagan ang sarili mo dahil wala kang kausap, wala ka nito mga bagay mo ito. Papayapa ang program na yun. Okay? Huwag niyong sanayin yung mga sarili ninyo sa kung anong mayroong luho ang sabi ko. Okay? Huwag niyong sanayin. Huwag niyong sanayin. Yan ang magdadala sa inyo para ang spiritual ay bumagsak. Amen. And then, makita ko rin sa banal na kasulatan, the last prophet na tinawag ng Diyos ay si Malakay. Ngayon, mahabang panahon na ang pamamagitan ng Diyos sa Israel ay parang dumalang. Amen? Dumalang. So yung spiritual ng Israel, ng mga Israelitas, bumagsak. So kailangan itong si Prophet Malakay ay tawagin ng Diyos at piliin ng Diyos upang muli sabihan ng Israel, paalalahanan ng Israel, tagubilinan ng Israel, at muli magpahayag ang propeta na ito na ayon sa panukalan ng Diyos sa mga panukala. Kaya doon ipinahayag niya muli ang panukala patungkol kay Elias. Amen. At ipinanukala ulit doon, ipinaalala ulit ang panukala patungkol sa ayun na, yung pagkawasak ng sanlibutan, Malakias 4:1. And then, yung ipinaalala ulit doon, yung Malakias 1:11, yung pagpili ng Diyos sa mga hindi. Pinaalala ulit doon, pinahayag ulit doon. Ang paghirang ng Diyos sa ipapanganak na bata. Pinaalala ulit doon. Amen? Tapos, last prophet, wala nang intervention ang Diyos sa kanila for 400 years. Yun na yung huling paalala sa kanila ng Diyos. Amen? Na gumamit ng propeta. Wala na. Ang gusto ng Diyos, yung lahat ng mga sinabi ng mga propeta na ito, isa puso at isa isip ng tao, ng mga Israelitas, hanggang sa maganap ito. Amen? So, ganun ba tayo? Na ang lahat ng mga nakasulat sa banal na kasulatan ay sinapuso at isip natin, at ang gagawin na lamang natin ay hintayin natin ang panahon ng kaganapan. Para kung mangyari ito, sasabihin mo na lamang, ito yung sinabi ng propeta. Ito yung sinabi sa aklat na ganito. Amen? Hindi yung maghihintay tayo ng kung anong gagawin ng Diyos para sabihin natin sa ating sarili na nasa sa atin pa rin ang Panginoon. Hindi na ganun. Hindi na ganun. May mga pahayag sa lumang tipan, may mga pahayag sa bagong tipan, na hintay na lamang natin maganap ang mga bagay na yon para masabi natin na sumasa atin ang Diyos. Amen? Para masabi natin na sumasa atin ang Diyos. That is the Bible. Actually, ang
yung paglago ng karunungan ng tao at ang paglago ng ekonomiya ng sanlibutan o yung mga technology na yan, hindi tayo pinapasabay ng Diyos sa ganyan. Huwag kayong pinapasabay. Kasi ano na lang yan eh. Naging palatandaan nga yan sa Daniel. Sabi niya, magaganap ang huling araw o yung panahon ng kabagabagan, sa panahon ng tao ang kanyang karunungan ay lalago. Amen? So lumago ang karunungan ng tao, nagalit ang Diyos. Bakit? Sumubra na ang karunungan. Naging hindi na maganda sa paningin ng Diyos yung pamumuhay ng tao. Ganun din naman ang syudad ng Sodoma at Gomora. Amen? Naging kilala siya, naging tanyag siya, pero kasabay noon mga gawang hindi nais ng Panginoon. Amen? Gawang hindi nais ng Panginoon. Kaya binasak sila ng Diyos. Kasabay ng pag-unlad, kasabay ng paglago ng isang lugar, lumalago din ang kasamahan ng tao. Lumalago din ang kasamahan ng tao. Hindi tayo pinapasabay ng Diyos doon. Amen? Daniel chapter 12, verse 4. Okay, 5. Ayan, napagkaka. Narito, 6, 7, 8. Kailan maging ang wakas ng lahat ng mga bagay na ito? Sabi niya, ang wakas kasi, yung galit na ng Diyos ang darating. Amen? 9. Sinabi, yung mga kasi yung nakal sapagkat mga salita na sarap at matakan hanggang sa panahon ng kawakasan. 10. Marami ang magpapakalinis at magpapabuti, magpapakalangkit sa iyo sa bahay. 11. Dali. 3. Sige nga, yung balik ko sa 3. Ha? Sa 4? Ano ba? Ay! Kapansin, nandiyan na pala. Ano sa hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng parito at ang kalaman ay lalago. Okay, kalaman ay lalago. Kailan yan? Sa panahon ng huling araw. Kailan mangyayari ito? Sa panahon ng kawakasan. Sa panahon ng kawakasan, dyan darating ang galing ng Diyos. Amen? At ito ang payo ng Biblia. Ecclesiastes 12:13. Simulan natin sa 13. Ito ang wakas mga bagay. Narinig ka matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. This is the conclusion of the whole matter. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos. Yun lang. Yun lang. Hindi sinabi mangarap ka na maging astronaut ka o mga ganito. Hindi naman masamang mangarap. Hindi naman masamang gawin mo rin yun kung yung bang magaan sa inyo na hindi mo hinahangad na gawin ito na para bang nakukompromise na pati ang iyong pananampalataya. Amen? Kaya, nung ano pa, dahil series, natasang ano yan, ang title niya, magaling sa science. At dahil sa grade 5, alam niya yung solar system, pati yung mga definition ng mga planets. Alam na niya agad. Nangarap kami maging scientist. Maging scientist yung bata. Kaya lang nung lumalaki, ayaw daw niya. Ayaw niya. Magaling sa science. Body parts ng tao, magaling siya. Nagbabasa din yan, home remedies. Kung paano ang pwedeng remedies sa mga sakit-sakit. Mahilig kong basa ng mga ganun bagay. Science na galing siya. So sabi niya, ayaw na maging scientist. Gusto namin pa
para magkaroon na ano. Ayaw niya. Kasi nakita niya, parang natuklasan niya sa mga realidad. Mostly sa mga scientists, hindi na iniwala sa Diyos. Kaya ayaw niyang mawala yung paniniwala niya sa Diyos. May mga scientists naman na iniwala sa Diyos. Kaya lang, wala na lahat ng mga bagay yun. Accept the change. Tanggapin mo na ang pagbabago. Ganito tayo ngayon. Tatwell, tingnan mo. Ito ang payo din ng Biblia. Sino nagsabi na nito? Si Solomon, ang pinakamatalinong tao sa kanyang kapanahonan. Sa kanyang panahon. Pero ngayon, marami ng mga kapatid. At bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. Amen? Walang wakas. Mga aklat na yan, walang wakas. Matendo lang ako. Nagtapos ako ng computer programming. After 1 year, after 2 years, yung alam ko patungkol sa programming, obsolete na. Ang bilis magbago. Wala na. Mag-aaral kayo ngayon ng patungkol sa computer. After 2 years, 5 years, wala na ulit yung pinag-aaralan nyo. Iba na naman ang pag-aaralan. Kasi ang bilis magbago ng panahon. Ang bilis magbago. Amen? Yung technology, yung karunungan ng tao, ang dami na. Aklat ay walang wakas. At ang maraming pag-aaral ay kataguran ng katawan. Gusto nyo mag-doctorate, gusto nyo mag-masteral, gusto nyo mapagod. Sige, mag-aaral tayo. Amen? Dahil hindi nyo na ito pakikinabangan sa darating na panahon. Kapaguran lang yan. Siguro sa panahon ngayon, magbe-benefits pa kayo. Kasi nga, nandito pa rin tayo sa panahon na kung saan lahat ng pinag-aralan ng tao, lahat ng mga aklat na ginawa ng tao ay pakikinabangan mo, matututo ka, kaya pa. Amen? Pero sa panahon na darating, kapaguran lang yan. Mag-aaral ka, masteral, doctorate, pwede, sige. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, nagpapagod ka lang. Kasi sa panahon na darating, hindi na natin siguro kakailanganin lang doktor. Amen? Ngayon, itong panahon ng kahirapan, kailangan natin siguro. Amen? Pero sa panahon ng paghahari ng ating Panginoong Kristo, hindi mo na kailangan ng doktor. Bakit? May punong kahoy ng buhay. Yung dahon niya, pagpagaling. Yung prutas niya, ano ba ibig ng prutas niya na sinabi ng Biblia? Amen? Pagkain ng tao, which is the source of everlasting life. Amen? Kailangan mo ba ng doktor? Wala na. Siguro, ang kailangan natin sa panahon na yun ay yung mananalo. Yung mga magaling sa agriculture. Pero hindi mo na rin kailangan ng ano eh. Kasi ipapanumbalik ng Diyos yung kasaganahan ng lupa. Sabi mo lang, maganda ng tubo. Ibabalik ng Diyos ang kasaganahan ng lupa. Ayon sa pag-aaral natin, ibabalik niya sa dating kalagayan ang sanlibutan na ito. Na kung paano niya nilikha. Amen? Kailangan na lamang sa panahon na darating, sipag. Sipag. Mag-ibigan kayo, mabuhay kayo na may kasaganahan, mabuhay kayo na may kapepan. Ito ang katuwiran ng Diyos sa bawat isa. Ito ang konklusyon ng Biblia. Amen? Ito ang konklusyon ng Biblia. Kaya, kung alam natin ang kalooban ng Diyos, ay dito tayo dinadala. Amen? Kaya tinuturo namin sa inyo to para hindi kayo masyadong babagabag sa lahat ng mga ipinapahayag ng Biblia. Kasi ang turo ng Biblia at the conclusion of the Bible ay magkakaroon ng pagkawasak sa lahat ng mga bagay and accepted. Ito ang nakasulat. Amen? Tumayo na tayo. Let us be contented on what we have. Ano yung pagmuhay natin? Ito lang. Amen? Mangarap tayo ng mga bagay. Kung hindi rin lang kaya, huwag na.
Baka mamaya, benta mo pa yung lupain nila, benta mo bahay nila. Dahil gusto mong maabot yung pangarap mo. Pati bahay nyo, binenta mo na, wala na. Pati kaluluwa mo, binenta mo. Huwag naman. Pati sarili mo, binenta mo. Huwag naman. Pangarapin na lamang natin ay makapaglingkod tayo ng gusto sa Diyos. Amen? At pangarapin natin, sabi ko ano mga nakaraan, buuin natin ang pangarap natin doon na sa kaharian ng Diyos, doon sa millennium. Amen? May mga magagawa tayo. Ang pangarap nila, magkaanak sa millennium, ayaw nila ngayon, mahirap. Pero sa millennium, magiging madali ang lahat ng mga bagay. Sana kayo mag-anak. Yun na lang. Yun ang kanilang pangarap. Which is, ito ang gusto ng Diyos. Doon tayo, sa katwiran ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung may negosyo ka, yun na lang. Sige, kung kaya mong palaguin, pwede pa naman. Amen? Basta yung standard ng pamumuhay, kung may sobra ka, kailangan mo na lamang sa kalooban ng Diyos. Huwag na natin pangarapin na magkaroon pa ng properties ng kung ano-ano. Yung pangarap natin, ihanda na lamang natin doon sa panahon ng paghahari ng ating Panginoon. Amen. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Let's sing, I have come and bowed down. At your feet, Lord Jesus, in your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is nothing, there is no one. Ilang Diyos, muling ka Panginoon sa mga at kami sa mga makababa at pagluwalhati sa iyo, Diyos, sa iyong karangalan, kaluwalhatian at sa iyong kadaklan. We come here to worship your majesty, O Lord. We worship your majesty. Ikaw ay kakita, ikaw ay kahanga-hanga. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pinahayag ng aming mga labi. Sapagkat ito, Diyos, ang malaban sa amin. Lahat kami ay mga pinagpala mo ng iyong mga salita. Pinagpala mo ng iyong katuwiran at ng iyong kabanalan. Hindi man namin, O Diyos, pinahangad ang mga bagay na biyaya sa sanlibutan na ito. Ngunit idinadagdag mo sa amin sapagkat ito ay pangako mo sa Diyos sa bawat isa. Sabi mo, hanapin namin ang kaharian at ang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay daragdag mo. Ayon sa aming pagsisikap at pagpapagal. Ayon sa aming pagtatapat ay binibigay mo rin naman ang mga pagkapalang ito. Kaya Panginoon, salamat, salamat, salamat sa iyo. O Lord, hindi namin inahangad ang anumang mga bagay sa sanlibutan ito. Sapagkat ang aming pananampalataya ay makapaglingkod lamang kami sa iyo. Ito, Panginoon, ay sapat na maganap namin ng iyong mga salita. Ngunit salamat sapagkat dinadagdag mo sa amin at ipinagpapala mo sa amin ng Diyos. Ang mga tinatangkilik namin sa sanlibutan na ito. At ang lahat, O Lord, ay iyong biyaya at pagpapala na ipapasalamat namin ang mga pagkain sa aming hapagkainan, ang lakas na aming tinataglay, ang
bawat araw na dumarating sa bawat isa sa amin, ay siya namin ipagpapasalamat sa iyo sa bawat panahon. Sapagkat Diyos ka sa amin na nagbibigay ng lahat ng mga bagay na ito. O Lord, at hinihiling din namin na Diyos na patuloy mo kaming gabayan sa aming buhay, sa aming mga paglilingkod, sa anumang katuwiran mo na aming isasaganap habang kami, Panginoon, ay nagiging abala sa lahat ng mga bagay patungkol sa aming mga kakayahan. O Diyos, nawa dumating sa amin ang panahon na kami ay magkaisa, maging sa aming mga gawa, upang lahat ng aming mga kakayahan ay aming gagawin para maganap ang iyong mga salita. Gawin mo kami bahagi sa katuparan ng iyong mga salita nito. Kaya po yung Jesus, habang naghihintay kami ng lahat ng mga panahon ito, kami o Diyos ay kasihan mo, Panginoon. Kaya tulad mo nawa ang panahon ay umayon sa amin. Pagpapala mo ay dumating upang magkaroon kami ng kaganapan, O Diyos. Makasunod kami sa iyong mga tagubilin. At upang kami sa aming mga sarili ay ihanda namin ang aming mga sarili. At gayon din ang aming katawan, ang aming isipan, at ang lahat ng mga bagay na Panginoong Jesus. Habang hinihintay namin lahat ng ito, kanaan kang lubos sa aming mga puso at isipan ng iyong salita ay nagiging patnubay at gabay sa bawat isa sa amin. Kami o Diyos ay nagnanasa na makita ang mga bagay na ito, mga ganapan ng iyong mga salita, na kami o Diyos ay niligtas mo. Naghihintay kami kay kapayapaan at kapanatagan at itinatabuhin namin sa iyo lahat ng mga bagay na ito. Dahil ikaw, Panginoon Jesus, ang sa amin ay Diyos. At kami ay nakalahat para sa iyo. Tanggapin mo kami, Panginoon, na iyong mga anak. Tanggapin mo kami na iyong mga gawing bayan. Tanggapin mo kami, O Diyos. Nahandog sa iyong harapan, na iyong pinili at iyong hinirang upang maganap ang iyong mga salita. Narito kami, O Diyos. Inisin mo kami, makabanalin mo kami ayon sa salita ng iyong hinirang at maganap ang iyong pagkayang doon sa bawat isa. Ngayon ka, O Diyos, luwalhati ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.